Meron kaming lakad ngayon at heto mga mare, magluluto muna ako ng isang masarap na ulam. Mas makakatipid kasi kami kapag kakain muna kami sa bahay bago kami umalis. So heto ngang niluluto ko ay paborito namin ni Daddy to na ulam, ang pork kiniling na mayroong tomato sauce. Syempre masarap to kapag masarap din yung pagkakaluto, kaya pinaperfect ko talaga mga mare para marami din yung makakain namin ni Daddy ton bago umalis. Bago ako maglagay ng tomato sauce, nilalagyan ko muna ng oyster sauce tsaka paminta, tapos isang pack ng tomato sauce yung nilalagay ko dito at kaunting asukal para mabalance lang yung asin. Bago nga din pala ito ay prinito ko muna ng bahagya itong carrots at saka yung patatas. Tapos nilagay ko na din siya dito sa ating giniling na niluluto. Ang bet ko kasi sa giniling mga mare yung hindi masabaw. Yung gusto ko lang yung medyo tuyo siya at mamantika. Para pandagdag lasa, naglagay ako ng pork cubes at huli nga ay maglalagay tayo ng bell pepper. Hindi na ako naglalagay dito ng green peas mga mare dahil ito lang ay napakasarap na. Mas perfect pa nga sana ito kung merong itlog pugo na isasabay sa pagluto. Kaso wala kami nabili kaya ayun, naglaga na lang kami ng itlog. At ayan, alam ko, favorite nyo din yung giniling lalo na ganito yung pagkakaluto. Kaya naman, it's a sign na magluto na din kayo nito. At ayun, fast forward nga, pagkatapos namin kumain at maggayak, heto at umalis na din kami dahil meron ngang bakuna si Pio doon sa kanyang PDA. 2 araw nga na wala kaming pasok sa Cavite dahil nga sa volcanic smog. Tapos, after nung 2 days na yon, hindi ko din pinapasok muna si Pio dahil nga medyo inuubo-ubo siya. Sakto naman dahil meron siyang vax, sasabay ko na din yung kanyang check-up. Heto nga at nagdala pa ako ng kanyang kutkutin, tapos hindi din dapat makalimutan yung kanyang baby book dahil dito nilalagay yung record ng mga vaccine niya. Anyways, graduate naman na kami sa health center mga mare. Nung baby siya, naka-health center lang talaga kami. Talagang maaga kaming pumipila sa center mga mare para mabakunahan noon si Pio. At tignan nyo naman itong nakalagay sa aming kotse mga mare. Grabe, napaka-cute nito. Nakakawala talaga ng pagod kahit napaka-traffic dito sa Cavite. Ilalagay ko yung link sa comment section niyan para kung bet niyo sa mga kotse nyo ay magpagawa na din kayo. So ayun, yung pedya ni Pio ay pulmonologist mga mare dahil meron nga siyang asthma. Tapos dito yan sa may Our Lady of Pilar dito sa Imus, Cavite. Sobrang nahiyang din kasi kami sa pulmopedia ni Pio ngayon mga mare, kaya talagang trusted na namin. Naalala ko yung dating pedia ni Pio nung baby pa siya, talagang pinush kami na mag-center na lang dahil bukod sa walang babayaran, same lang din naman yung mga ini-inject. Pero yung mga option na bakuna mga mare, hindi na namin napagawa after nun, kaya heto at hinahabol namin sa kanyang pulmopedia ngayon. Marami na din kaming naihabol na vaccine mga mare, parang almost every month andito kami. At eto nga ngayon, 2 shots siya, isang Japbi tsaka isang Meningo. Sa totoo lang medyo mahal talaga yung bakuna mga mare, lalong itong Japbi tsaka Meningo dahil umabot kami ng 8.5 pero okay lang para naman sa anak, para din naman sa kalusugan nila. Si Pio naman pag ininjikan, umiiyak talaga siya pero after nun wala na, hindi na daw masakit. Hindi naman siya takot kay doc pero takot lang siya doon sa injection. So ayun mga mare, so far so good. Okay din naman yung check-up sa kanya sa ubo niya. Tapos from 16 kilos, naging 18 kilos na si Pio. At habang papauwi, nag-nebulize na din si Pio sa sarili niya para mabilis mawala yung ubo niya. So ayun lang muna for today's video. Bye!